Okay, magandang gabi na po. Sabi ko magandang gabi na kasi kaninang mga 3 p.m. ako po yung nagbablog na nitong topic na to ngayon. Pero nasa kalagitnaan na ako ng aking pagbablog, nag-brown out na naman. Pag nagba-brown out po, yung na-record ko, wala na yun. Wala na, kailangang baguhin. Kaya kailangan kong, iiksian ko na lang kasi gabi na 6 o'clock na Pang 6 o'clock sana ito pag in-upload ko to, abutin ito ng 7 o'clock So, ang topic ko po kasi ngayon, mga kababayan, ito nga, yung issue today, August 21, 2023. Itong tinatawag na Ninoy Aquino Day. Pero dito po sa aking kalendaryo, hindi po pula. Buti naman, hindi pula. Siguro yung nag-print nito hindi nire-recognize yung... Pero hindi Chinese Pero yung next Monday, sa 28, red po yun. National Heroes Day. Bakit ko po gusto i-topic ito? Kasi, hindi ko po maintindihan kung bakit hanggang ngayon, kino-commemorate po itong araw na ito, na yung assassination day ni dating Senador Ninoy Aquino, kung bakit ito ay ginagawang Ninoy Aquino Day as a hero. Tapos, ang hindi ko rin po nagustuhan, pati si Pangulong Bongbong Marcos ay nakiselebrate na rin. Well, kasi naman, si PBBM naman kasi, sa sobrang kabaitan nitong taong ito, wala sa kanyang masamang tinapay Kahit na mga tao na nagtraidor sa kanila, nakapag-cause ng sobrang misery sa buhay nila, okay lang. Well, it's a good virtue in a way, but on the other hand, hindi rin po maganda. Para sa akin ewan ko po sa inyo, I am not advocating bitterness or vindictiveness. Hindi naman po maganda maging vindictive ang isang tao. Pero sa sobrang laki ng atraso ni Ninoy, hindi lang sa Marcos family, kundi sa bansa natin. Why bansa natin? Kasi, di ba po, yung pagkamatay niya, yung assassination sa kanya, yun ang naging mitsa nung EDSA Revolution. And then, yung EDSA Revolution, yun naman ang naging dahilan ng pagkakatalsik nung the best president ever of the Philippines, Ferdinand Edralin Marcos. Alam nyo, dahil sa pagkakatanggal sa presidency ni Apo Lakay, nagsuffer po ang bansa natin. Diba? Sana, kung hindi napatalsik si Apo Lakay, nanatili siya hanggang maybe 10 or 20 years more from his ouster, 1986, 96, 2006. No. 65, 75, 75, 85, 95, 2005. Baka hanggang 2005, presidente pa siya. Kasi hindi pa naman siya, noong 1989, when he died, he was only 79. 89, 79.
79. Maybe, hanggang 2000. Gusto ko maganda sana po kung inabot niya yung year 2000. Because that year, yun po yung sinabi niya, pinangako niya na magmamature yung kanyang mga nakadeposito na mga kayamanan sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Na yun ang magbabangon, magpapayaman sa ating bansa hanggang sa ito ay maging world power. Kaso, may mga naiinggit. Kaya ayun. At itong pagkamatay ni Ninoy na maaring calculated, sinadya. Kung hindi po sana nangyari yung pagkakapatay kay Ninoy, hindi naman po sana napatalsik si Pangulong Marcos. Wala sanang EDSA. Walang naging presidenteng Cory, walang naging presidenteng Ramos. Baka ERAP meron. Hindi pa. 98 si ERAP eh. Walang Noynoy. Baka Duterte meron. Kasi kailan lang yun. You see? Yun po ang isang disgrasya. Hindi lang po sa buhay ni Apu Lakay and the Marcos family, kundi maging sa ating bansa. Disin sana po, kung hindi para sa akin suicide yun. That was not an assassination. That was a self-induced death. Suicide. Gusto maging bayani. Diba? Tamo, naging bayani. But, is he really a hero? Diba? Kayo pong tatanungin ko mga kababayan, para sa inyo ba? Bayani siya. Does he have the qualities of a hero? Especially, national hero at that. Well, meron siyang ilang qualities, but yung talagang pang-hero, mga heroic moments, kasi yung pagkamatay na yun I believe that was staged. Diba? Tapos, alam niya. He knew too well na yung pagkamatay niya ay ibibintang kay Apu Lakay. O di masisira si Apu Lakay sa mga tao. Yun na nga ang nangyari, di ba? Kaya yung pagkamatay na yun, pagpapakahero na yun, actually, that was the greatest disgrace he contributed to the country. So, paano mo siya tatawaging hero? Naghirap ang bansa dahil sa kanya. Dahil sa pagpapakamatay niya. Tapos ngayon, ginawa-gawang hero. Nino? Ni Gloria Arroyo lang naman. Siya po, executive order. Back in November 27, 2003. Ginawa po niyang national hero si Ninoy. And then by the next year, 2004, she declared August 21 to be a Ninoy Aquino Day. Gloria Arroyo. Dilawan kasi. So, si Gloria Arroyo po ang salarin kung bakit holiday ngayong araw na to. Sino bang may gusto na maging holiday today? Siyempre, yung mga namamasukan, gustong-gusto nila yan. Pero ako, nainis ako kasi may sadya ako sa isang opisina today. Ito, nagkataong pista opisyal.
Kaya hindi ko napuntahan yung pupuntahan ko. Ngayon, maraming nagsasabi na bakit daw si Ninoy hindi nakalibing sa libingan ng mga bayani. National hero nga. Samantalang si Marcos daw, Apulacay, nakalibing sa libingan ng mga bayani. Ang gusto nila, alisin si Apulacay doon at ipalit si Ninoy. Hello, hello, hello. Sino ba ang nag-decide na maging hero si Ninoy? Only one person. Gloria Arroyo. Ang pagiging hero po, kailangan the public in general, yung sambayanan dapat ang magde-decide niyan. Kung itong taong ito ay pwedeng gawing bayani o hindi. Pero kung isang tao lang, paano yan naging bayani? Bayani siya ni Gloria. Hindi bayani ng sambayanan. Well, marami rin ang nagko-consider sa kanyang bayani siya, yung mga dilawang makakuri, dilawan nga. Hanggang ngayon, tinuturing siyang bayani. My goodness! Wake up! Open your eyes! Not your mouth! Ano ba naman? Hanggang ngayon pa ba? Kontrabida sa inyo si Marcos, si Apulacay? Excuse me, anong klase mga utak meron kayo? Hanggang ngayon. Now, balikan ko po si Pangulong Bongbong. Yun nga po, yung kanyang speech today, nakipiesta pa siya dyan sa August 21. Sinabi niya doon na magkaisa, same rhetoric. Walang kulay, walang political chuchu, magkaisa, maging ipagbunyi si Ninoy Aquino at gawing inspirasyon ng kabataan. BBM naman, are you saying na talagang for you, Ninoy is a hero? At ipinopromote mo pa sa kabataan na maging siyang inspirasyon? Anong nagawa niya para siya ay maka-inspire ng kabataan? Ano meron sa kanya? Anong nagawa niya? Bakit siya, alin ang inspirasyon na titingalain ng kabataan? Yung pagiging traidor? Yung pagbubuking doon sa plano ni Apulacay na mabawi ang Sabah? Yung pakikijoin niya sa NPA? Yung pagpatay ng pagmassacre ng one truckload of people doon na natagpuan sa kanilang Hacienda Luisita? Yung pagpapakamatay sa airport? Yung paglaban sa gobyerno? Yung pagiging NPA? My God naman! President BBM naman. Alam nyo, minsan yung sobrang kabaitan nyo nakakaano na. Nakakadismaya na. Okay naman po maging mabait at hindi, sabi ko nga, na hindi maging vindictive, pero parang over the backward naman yan na. Hindi ko naman sinabing kasuklaman mo si Ninoy kung ayaw mong masuklam sa kanya. Pero ako, kahit hindi sa pamilya ko nangyari, sa nangyari nyo sa family ninyo na-exile kayo nang wala sa oras, at ang ikinaiinis ko po, hindi lang yung bagsak nyo sa isang miserableng buhay sa Hawaii, kundi yung misery na dinanas ng bayan natin. Of course, misery of the sambayan ng Pilipino, including me. Naghirap yung bayan. So, hindi natin natikman yung pagiging first world country
na hanggang sa ngayon ay para tayo nang mamalimos sa ibang bansa. You see? Yan lang na nangyayari sa West Philippines eh. Bakit tayo binubuli ng China? Diba? Nag-umpisa yan nung mapatalsik, nung mawala si Marcos. Why? Because why? Dahil sa pagpapakamatay ni Ninoy. O, doon yung nag-ugat, di ba? Kaya naghirap yung mga kababayan natin. The rest is history. Alam natin kung anong nangyari sa bayan natin. Dahil sa pagkawala ni Ferdinand Marcos Sr. Diba? Kaya bakit natin yan gagawing hero? Mga taga-kongreso, congressmen and senators, pwede po ba pakiripil na po nung law na nagde-declare na si Ninoy ay hero? Tapos, yung August 21 is National Ninoy Aquino Day? Excuse me, 2 Lunes na magkasunod, holiday. Para po doon sa mga tumatanghal kay Ninoy na siya ay isang hero, kayo ay anti-Marcos? Therefore, kayo ay anti-Pilipino. Dahil sa pagpapakamatay ni Ninoy na yon, naghirap po ang bansa natin. Kaya ngayon, binubuli tayo. Binubuli tayo ng ibang bansa. Di ba? Dapat yung August 21, wag nang gawing holiday yan. At si Ninoy, pwede ba? Wag nang tinatawag na hero yan at yung mga ribulto niyan, gibain na. Tanggalin na yan, mukha niyang mag-asawang yan sa 500 pesos. Hero ka dyan. Si Marcos Sr. ang hero. He is the real hero of EDSA. Baka hindi nyo yan alam. You should know the real history of EDSA. Hindi yung peking history authored by the Dilawans. Kakainit ulo. Hero. Tapos ayaw nyo pang ipalibing sa libingan ng mga bayani si Apulacay. Yun ang may pinakamalaking ginawa sa bansa natin. Tapos yung aso ni Cory nandoon nakalibing sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Ako po'y nananawagan sa mga mambabatas natin na kung pwede lang, tanggalin na yung batas na yan na nagsasabi na national hero, Ninoy Aquino Day ang August 21, at saka yung pagiging national hero ni Ninoy. Pwede ba? Nagbibigay po tayo ng peking history. Hanggat sinicelebrate po yan, hanggat dinideclare nating national hero, ang isang traidor na kagaya ni Ninoy Aquino, kahilera ni Bonifacio, ni Jose Rizal, yun po ang matatatak sa mga kabataan. Na ibig sabihin, talagang national hero siya. Dapat na hong baguhin yan. Pangulong Bongbong naman. Tapos sinabi nyo pa sa speech ninyo na maganda ang kanyang mga ginawa, yung kanyang mga anong naging contribution niya? Yung pambubomba sa Plaza Miranda? My God naman, ano ba yan? Anong klaseng kabaita naman yan? Ayoko namang tawagin tanga. Ano ba yan?
inaano nyo po pinopromote nyo si Ninoy Aquino at yung kanyang katraydoran. Kasi sinabi nyo na maggawing inspirasyon ng buhay ni Ninoy. Alin doon ang ka-inspire? Naku, pwede ba? Sinasang-ayunan nyo po, mahal na Pangulo, yung kasinungalingan ng EDSA, kasinungalingan ng istorya ng Aquino at ng Philippine history mismo. Kayo po, nakikisang-ayon kayo sa kapikian ng history na ito, chapter ng history na ito. Ano po mga kababayan, sang-ayon po ba kayo sa akin? Tama po bang sinasabi ko? Ewan ko sa inyo. Basta ako, yun ang stand ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking rantings. And please join me in my next vlogs. Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.